araw mga paps. Isa na namang tutorial po ang aking gagawin ngayon. Ang tutorial kung paano ang tamang pag-approach sa corner, ang cornering technique para magawa nyo ang perfectong pagbanking nyo. Kung paano ba ginagawa yung proper cornering. Napakaganda dito sa Nagcarlan. Ayun. Paano nga ba ang tamang cornering? Paano natin gagawin ito? Una, dapat alam mo yung sinasabing target fixation. Yan, tulad nito. Ang sinasabing target fixation mo ay yung dadaanan mo. Kung paano ka tatansya ng isang kurbada. Yan, tulad nito. Paano nga ba ang tamang cornering? Una, ito. Yan, ginagawa ko to pag talagang mabilis ang andar ko. Yon, nakita nyo po, mabagal lang yung takbo ko, kaya medyo hindi tama yung ano ko, pero tama na rin yon kasi at least hindi ka na-overshoot. Dito yung cornering, ma-apply mo rin yung tinuro ko sa isang vlog ko, sa nakaraang vlog ko na counter steering. Yon. Mas effective ang inyong cornering kung a-applyan nyo siya ng counter steer, lalo na kung mabilis. Paano nga ba ang tamang cornering? Yon. Una, makikita nyo may guhit sa dalawang tigkabilang tabi. Yan, parating tayo sa corner. Una, pumunta ako dito sa kanan, pakaliwa ako. Yung target fixation ko is ito. Yan, target fixation ko yung kabilang guhit. Para hindi ako ma-overshoot, kukuha ko ng belo kung saan ako liliko, kukuha ko ng belo sa kabila. Yan, tulad nito. Ang target fixation ko, hindi ako ma-overshoot. Tapos, kung talagang medyo kurbada siya, mas magiging effective siya kung a-applyan mo na sinasabing counter steer. Basta applyan mo lang tulad ng tinuro ko sa una kong vlog, sa isang vlog ko na how to counter steer. Yan, panoorin nyo rin po yon. Target fixation, paano mo ba malalaman ang kung gaano ka liko ang isang kurbada? Yan, tulad nito, nakikita mo. Malalaman mo ang kurbada pag lumiliit yung daan. Tapos malalaman mo pag patuwid na yung daan pag lumalaki na yung kalsada. Kailangan bago ka dumating sa mga corner, alam mo na yung target fixation mo. Tansyado mo na. Para nang sa ganun, prepare ka sa gagawin mong pag-lean tsaka pag counter steer. Yan, tulad nito, bebelo ako sa kaliwa, pakanan ako, ang target fixation ko, hindi ako ma-overshoot. Ito, babaybayin ko tong tabi na to
para hindi ako ma-overshoot. Yon, para hindi lang ako mapunta dito sa kabila. Paano mo ba malalaman pag mabilis ka na sa andar mo? Malalaman mo yan pag hindi na mabasa yung karatulang dinadaanan mo, yung mga signboard, signage. Yon. Sa cornering, yan tulad nito, target fixation ko yung guhit para hindi ako ma-overshoot. Actually sa cornering dapat hindi ginagamitan ng preno. Dapat bago ko palang pumasok sa isang corner, magbase ka sa tunog ng makina mo. Dapat yung makina mo stable. Kasi pag namreno ka, gamitin mo yung likuran, namreno ka sa corner at may nadaanan ka madulas, ayun, mag-i-slide ka. Gamitan mo ng preno sa harap, ganun din. Dapat bago ka palang dumatang corner, stable na yung makina mo. Yung throttle mo naka-steady. Yung tunog ng makina mo, kung mapapanood mo yung mga nag-re-race sa MotoGP, bago pala sila dumating ng corner, nagbabawas na sila ng shift, nagda-down gear na sila para kumapit yung gulong mo sa kalsada. Yun nga, hanggat maaari huwag ka mamreno, engine brake ka, preno bago dumating sa corner, engine brake, tapos stable ang throttle. Pag medyo kita mo ng tuwid na andaan, dagdag ng throttle. Yon, ganun po. Minsan kasi may mga rider na nagko-cornering, ginagamit nilang pang ano sa pampabagal ay preno, tapos pag hindi sila nagda-down gear, pag medyo kakargahan na sila ng patuwid na andaan, kailangan nila mag-throttle, saka pa lang sila magda-downshift. Ayun, kinakapos sila ng buwelo. Proper cornering, bago dumating ng corner, preno, downshift para kumapit ang gulong. Tingnan mo yung target fixation mo. Kung kakanan ka, pumunta ka sa kaliwa, tapos ang target fixation mo is yung guhit sa kanan para hindi ka ma-overshoot papunta dito. Kung pakaliwa naman, target fixation mo yung kaliwa, ang velo mo dito sa kanan, vice versa. Downshift para kumapit ang gulong, tapos habang nakalin ka, steady yung throttle mo para hindi ka bumagsak sa pagkakakiling ng motor mo. Kasi pag namreno ka tapos may apply ka ng counter steer, tatayo yung motor mo, tapon ka naman dito pa diretso. Yun po, siguro sana may natutunan uli kayo sa
cornering tutorial ko. Susunod ko pong gagawin tutorial yung ano naman, proper shifting, kung paano ang tamang pagpapalit ng shift, pagbabawas at pagdadagdag. Sa mga nakakasama sa mga group ride, makikita nyo yung iba pag may mga humps or may mga inovertikan. Dito ba yun? Dito no? Yung mga nauuna sa'yo, yung mga baguhan, pagtigil nila sa humps, makikita mo ang layo agad ng agwat kasi sanay sila sa proper shifting. Yun pang susunod kong gagawing video. Abangan nyo po, subscribe lang po para ma-notify kayo sa YouTube videos ko na i-upload. Yan. Sana may natutunan kayo at sa susunod na video ko may matututunan pa kayo. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Once again, Jelon Motovlog. Subscribe.